Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan naman tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una bigit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nakahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, patuloy ang ating paggunita sa pagpakasakit, sa pasyon, sa kamatayan, at magtapos sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa kaanatan siya ay inakyat sa langit na sa ngayon ay nasa kanang kamay ng Ama. Nakaluklok sa kanang kamay ng Ama. Sa puntong ito ng ating gabay kaigay, ating babalikan na tayo nang lumabas si Juan Bautista. Sapagkat bago lumabas si Jesus, na unang lumabas sa kanya, si Juan Bautista, ang kanyang precursor, o ang nagpapakilala sa kanya sa simula ng pagganap ni Kristo ng ating kaligtasan. Ang kanyang misyon alang-alang sa ating kaligtasan. At ang nagiging sigaw ni Juan Bautista ay ang mga katagang, magsisisi na kayo at magbabago sapagkat dumating na ang kaharian. Magsisisi at magbabago. Kaya nga, itong season o itong panahon ng Kwaresma o season of Lent, sinasabing panahon ng pagninilay-nilay ng ating pagiging makasalanan, ng ating paghingi ng kapatawaran, at ang ating pagbabago. Sapagkat ayon sa banal na aklat, dahil sa mahal ng Diyos ang sanlibutan, tayong mga tao, mahal ng Diyos, sinugo ang bugtong anak, at ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus, ang pangalawang persona ng Santisima Trinidad, ang tunay na Diyos, nagiging tunay na tao sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at nabuo at iniluwal mula sa sinapupunan ni Birhen Maria. Kaya itong si Juan, na pinsan ni Jesus, ang siyang pinauna ng Diyos bago lumabas sa Jesus. Siya ang tinatawag na precursor, tagabalita, herald, tagabalita. At ang kanyang, balikan natin, ang kanyang nagiging unang binitawang kataga ay ang magsisisi na kayo at magbabago. Sino ba ang magsisisi? Tayo mga makasalanan. Sapagkat tayo ang dahilan kung bakit may tagapagligtas sa katauhan na Jesus. Mga kagabay, lahat tayo, sino man sa atin, maliban sa dalawang nilalang, puro mga makasalanan. Dalawa lang nilalang lamang, dalawang tao lamang ang bukod tanging pinagpala na ipinanganak na walang pagkakasala. At ang si Jesus, ang tunay na Diyos na naging tunay na tao, at si Mama Mary o si Birhen Maria na ipinanganak na walang kasalanan sapagkat siya ang napiling magiging ina ng Diyos. At ang panawagan ni Juan ay ang ating pagsisisi, ang ating pagbabago.
Magsisisi na kayo at magbabago sapagkat dumating na ang kaharian. Ang tinutukoy niyang kaharian ay si Jesus mismo na siyang magbabago ng ating buhay kung tayo ay sasampalataya at kilalanin natin si Jesus na ating tagapagligtas. Mapasa atin ang pangako ng Ama o ang pangako ni Jesus na isasama niya tayo sa kaharian ng kanyang Ama sa langit. Makasalanan tayo, dapat tayo magsisisi. At ang panahon ng Kwaresma o ang Season of Lent ay ang natatanging panahon na saan ipinapangaral ng ating simbahan ang ating lubusang pagsisisi. Tanggapin natin ang ating pagkakasala. Aminin natin ang buong pagpapakumbaba na tayo ay makasalanan, magsisisi at magbabago tayo. Mahirap magiging mabuti. Ngunit ika nga, dakila ang pagpapatawad sapagkat ipinapakilala ng Diyos na ang dahilan ng unang pagdating ng ating Panginoon ay kapatawaran, kaligtasan natin mula sa ating pagkakasala. Magtiwala tayong mga kagabay. Panahon na upang magbago na tayo. Marami na ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos upang tayo ay magbabago. Ano man tayo, sino man tayo sa mundo ito, makasalanan tayo. Tanggapin natin ng buong kababaang loob ang pagkakasala ng ating kapwa. Tularan natin si Jesus, magpapatawad tayo upang masa atin ang pagpapatawad ng Diyos. Tulad nga ng ating panalangin sa Diyos, at patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sapagkat sa huling mga ilang oras na nakabayubay si Jesus sa krus, taming pagpapatawad ang kanyang ibinibigay sa sanlibutan. Nilalait siya, dinurog ang kanyang katawan, halos magkaluray-luray sa mga palo at mga hagupit ng mga Hudyo at mga sundalong Romano. Ipinako sa krus. Ngunit bago siya namatay, ang unang katagang binitawan niya, Ama, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Pinapatawad tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, sapagkat ang ating mga kasalanan ay siyang naging dahilan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Sa kabila ng mabigat nating mga pagkakasala, patuloy tayong pinapatawad ng Diyos. At tayo man ay patuloy tayong magpapatawad sa ating kapwang nagkakasala. Minsan nga, sa pangangaral ni Jesus, tinanong siya ng kanyang mga disipulo, Panginoon, ilang beses ba tayong magpatawad sa pagkakasala ng kapwa? At ang nagiging sagot ni Jesus, ang pagtanong kay Pedro, ikaw Pedro, ilang beses ka bang magpatawad? At ang sabi ni Pedro, 7 beses, lampas sa 3. Ngunit ang sabi ni Jesus, magpatawad sa bawat pagkakasala at sa bawat paghingi ng kapatawaran ng mga nagkakasala sa atin. Sa madaling salita, dakila ang magpatawad. Tao lamang ang magkakasala, ngunit dakila ang magpapatawad. Ito ang dapat magiging sa atin. Magsisisi at magbabago na tayo, magpatawad tayo, nang mapatawad tayo sa ating mga pagkakasala.